At tulad ho ng ating nababanggit kanina, makakausap po natin ang nagsisilbing Secretary General ng Philippine Chamber of Cooperatives at siya rin pong nagsisilbing kinatawan ng National Anti-Poverty Commission, si Ginoong Edwin Bustillos. Maraming salamat. Thank you for joining us, Sir Edwin, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito at Bombo Weber, and welcome sa Bombo Network News. Unang-una ho sa mga katanungan siguro natin, ano hong take ho ng Philippine Chamber of Cooperatives doon ho sa parang biglaan na paglilipat ng ownership o transfer of ownership o yung pong pagkakabenta nitong controversial na prime water, Sir Edwin? Yes, good morning sa ating tagapakinig at nanonood na rin sa Bombo Radio Philippines, no? Sir Bombo Genesis. Alam po ninyo itong biglaang acquisition po ito ng Crystal Bridge Building Corporation doon sa prime water ng mga Villar ay hindi dumaan ho, no, sa proseso, no. In fact, itong prime water na apparently ay nagsuserve ng mga 1.7 million households nationwide ay may malaking may malaking impact doon sa pag-provide ng potable water, hindi lang sa Metro Manila kundi doon sa mga sa mga probinsya at siyudad na kung saan merong premise ang prime water. Kaya tayo ay nabahala doon sa hindi nagkaroon, no, ng transparency hinggil dito. Pangalawa, ito sana yung magandang pagkakataon, no, na tingnan ng ating estado, lalo na ng mga regulators sa water, yung opportunity na buksan ito sa mga water service cooperatives sapagkat meron po tayong 200 mahigit, no, na water service cooperatives registered with the Cooperative Development Authority. At sa tingin po namin sa Co-op Chamber, no, given yung state support, yung infrastructure, at yung mga nakapending na batas ngayon, no, na posibleng tumulong o makatulong doon sa pagiging pagiging robust and alay, no, ng gobyerno natin sa pag-provide ng potable water sa ating mga komunidad ay ito yung tamang pagkakataon at hindi lamang nagkaroon ng biglaan o midnight sale between two big corporations na kung saan ay namangha, no, ay yung mga consumers na dapat ay open to public. Sa ngayon meron po kayong may plano ho kayo na questionin po ito sa Securities and Exchange Commission, sir? Well, ang tingin namin dyan ay siyempre merong Committee on Cooperatives Development sa Kongreso at saka sa Senado, yung Committee on Cooperatives. I think mas maano kasi ito, meron kasing papel dito yung legislation, no, yung mga batas. So, baka makatulong yung inquiry in aid of legislation para sa mga ganitong klase ng bentahan, or acquisition ng isang korporasyon mula sa isa pang korporasyon. So, in effect, doon sa inquiry na ito, pwedeng yung SEC will be asked, no, or will be questioned. Of course, yung Co-op Chamber naman promotes yung transparency and accountability ng mga institutions, lalo na kung ang at stake ay yung public, no. So, tingin namin, ang best recourse pa rin dito ay ma-inquire sila ng mga legislators dito sa pagsasalin nung operation, acquisition ng stocks among others ng Crystal Bridge, no, Building Corporation. I think that's the best way. And from there, baka nga mas maganda pa, mas mapabilis yung mga resolutions na mapalabas instead of questioning the SEC directly na nasa kanilang mandato yan, titingnan pa mismo natin kung yung mandato nila ay kulang sa pamamagitan ng legislative inquiry in aid of legislation, Sir Genesis. Makakakuha po kaya ito ng suporta from Congress, kapwa mula ho dyan sa may House and especially dyan po sa may mataas na kapulungan sa may Senate? Yes,
Anyway, nagre-recess na kasi uli ang Kongreso, no? As we speak right now, yung pagsulat ng Co-op Chamber, no, doon sa public services kasi ito eh. So I think sa Senado, this will fall under Senator Raffy Tulfo, no? At malaking magiging papel din dito ng Committee on Cooperatives led by Senator Lito Lapid being the chair and vice chairpersons Senator Amy Marcos and Senator Risa Ontiveros, no? So yung sulat namin ay lalabas anytime soon requesting for an inquiry in aid of legislation given yung ganitong developments, no? At the same time, ganun din yung gagawin namin sa House, no? With Co-op NATCO party list, Filemon Espares, Congressman Filemon Espares. Okay. Bongo Ever, with your questions? Alright, since January 26 na nga po yung resumption ng Congress, after nga po nitong holiday break, posible po sa February na po ito masisimulan kaya? By then kasi medyo matagal na yung ang palitan po ng management ng Prime Water, mahahabol pa po kaya ito if ever? Well, yung resumption ng Congress, depende kasi yun eh. Kung if they think na there is a need na yung ating mga senador at ang ating kongresista ay sumulat sa SEC because of these initiatives, no, coming from the private sectors, baka aksyonan nila, not necessarily through a legislative, pero baka, sometimes, halimbawa, si Senator Risa, kung in the absence of hearing, sometimes sumusulat yan direkta dun sa mga government agencies, no? So, I think, pwedeng mangyari yon. So, kung kahit sabihin pa natin ang balik nila ay January 27 at magkakaroon ng hearing doon sa February, alam po naman natin, once an agreement is void from the start, it's void. Di ba? So, that can be established siguro ng mga mambabatas natin. Kung sakali man po yung magiging habol na lamang po ng congressional inquiry ay yung matulungan po yung mga water consumer na maapektuhan, pwede pa bang habulin na i-declare yung sale as void? Kasi sabi nga po ninyo, parang isang midnight sale yung nangyari po dito. I think with the help of Congress, halimbawa, ang nagre-regulate nito sa concessionaire ay yung MWSS, ano? At may malaking papel dito yung executive branch at the same time yung legislative branch, no? So tingnan natin kung kayang mahabol ito. At the same time, alam niyo kung may maghahabol na i-declare na void yung tinatawag nating concessionaire agreement, no? I mean, yung acquisition agreement between Prime Water and Crystal Bridge ay baka matigil ito, no? Pero syempre, kailangan natin mag-file, di ba? Sa SEC o kaya sa korte. Ganun pa man, we will leave the door open in the meanwhile para tingnan namin yung aming mga strategies. Pero in the meanwhile, ang talagang pinag-usapan po namin ay sumulat doon sa House at sa Senate patungkol dito. Ngayon, kung gaya ng binanggit ko kanina, kahit po nag-enter na ang Prime Water at ang Crystal Bridge, no, doon sa agreement na ito, once na mapatunayan naman po ito ay void from the start, then kahit ito na-publish na yan in effect, that can be declared null and void. Yun ang tingin mo namin dito. Kung na lamang din po siguro, pamilyar po ba kayo dun sa operasyon po ng mga malalaking kumpanya at mga kooperatiba? And ito po kasing Prime Water recently lamang ay humarap po sa napakarami pong batikos dahil sa serbisyo at kalidad po ng produkto. Ano po sa tingin po ninyo ang nagtulak para dun sa biglaan pong pagbebenta nito? Well, in general terms, alam po ninyo, ang mga corporation will not operate if they are not gaining profit. Yun po yung una niyan. So, yung pagbibenta nito is because probably hindi talaga nila forte yung sa water, no? In the same way, ganun din naman yung
nangyari doon sa isa pang property nila. Yun yung una. Pangalawa, yung pagpasok ng isang korporasyon sa isang industry ay hindi nangangahulugan na magiging successful sila. Lalo na kung may mga kahalintulad na korporasyon o na mga organizations that provide yung mga services na kagaya ng water, no? So, yung term kasi sa corporation is competition, no? Hindi ito katulad doon sa cooperative. Kasi sa cooperatives, hindi siya competition. Kaya kung sakali man na yung farm water ay ininto na yung water services at i-transfer o meron nag-acquire na bagong corporation, it's because yung company is not earning, it's not earning any profit. That's my view on that. And therefore, ibibenta na lang niya. So alam naman po ninyo, pag pumapasok ko sa negosyo, ang mga korporasyon, may mga risk din po silang pinapasok dyan. At I think yung Crystal Bridge is taking the risk, hoping that in the near future ay maging profitable po sila. Sige, maraming salamat. Thank you for joining us, Sir Edwin. Hanggang sa mga susunod na kayo po kami makausap. Ingat po kayo. Thank you so much for joining us. Thank you, Sir Genesis. Thank you po sa Bombo Radio Philippines sa patuloy po ninyong paglilingkod sa malawakang balita at impormasyon sa ating mga kababayan, lalo na dun sa ating mga maliliit na kababayan na nakikinig at nanonood po sa inyong programa. Maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga ho sa inyo. Si Ginoong Edwin Bustillos ang nagsisilbi pong Secretary General ng Philippine Chamber of Cooperatives at kinatawan ho ng National Anti-Poverty Commission sa larangan po ng labor and migrant workers sector.